questions. We begin with a question from Kate Adahar of randomrepublica.com for Inay Maria. You've been effective in your previous family drama projects. How challenging or easy was this one for you? Hindi to easy na okay. Lahat naman ang ginagawa namin, hindi naman talaga madali. Mukha nang madali kasi pinag-uusay talaga namin yung craft namin. Dahil sobrang respeto at pagmamahal lang ang pwede mo masabi na yun ang nabibigay ko sa trabaho. Nay, when you received the script, when it was pitched to you, ano yung unang naging reaction mo? Umikot na yung utak ko kasi binigyan nila ako ng casting eh. So, nung nasabi na nila na yung casting ganito, sabi ko, kailan shoot eh? Tinanong mo na nga. Oo, ngayon na. Asap, di ba? Asap na. Asap na. Tapos yun na, nagulat na ako sa set dahil unang meeting pa lang namin ng mga anak ko, shoot na kami. Shoot na shoot. Love it. I love it. Okay, let's go to our writers. Paano ba nagsimula itong kwentong to? Is this a story inspired by true events? Paano to? Jumbo? Siyempre, di ba, lahat naman tayo, fear natin, mawalan ng mga magulang, kaya mga mahal sa buhay. Itong meet, greet, and buy, actually, nanggaling siya sa deepest fear namin, to lose our parents. And it wasn't easy confronting that fear. Habang sinusulat namin siya, bine-brainstorm, madalas kaming umiiyak ni Patrick, ni Direk. Kasi sobrang personal yung pinanggalingan ng story. But I think what really pushed us to tell this story is that this is our love letter to our parents. And the same way kung paano siya naging love letter ni Direk para sa kanyang mga anak. Patrick? We really wanted to tell the story na sobrang relatable to everyone. And I feel like katulad nung sinabi ni John Bon na fear, it's a universal fear for everyone, diba? To lose yung mahal nila sa buhay. So yun yung naging focus namin while writing this story na sana maraming taong makarelate. Gusto naming ikwento to kasi kwento natin to lahat. Oh, tinan mo kanina nga, dalawa pa lang na si Dondon pa lang, saka si Alan Sanjuan pa lang. Nakarelate na kaagad sila eh, no? Thank you, Kate, for your question. The next one is from Tessa Mauricio from the Manila Times. For PJ, Piolo, Inay Maria, or the Diamond Star, is known for her motherly ways on the set, always guiding her co-stars through difficult scenes and helping them become better actors in the process. In your case, as the kuya of the siblings in the movie, did you also find yourself taking on that same nurturing role with your co-stars? I don't know. Bunso kasi ako sa pamilya eh. Real life ba? Akala ko sa story. Real life ba? Nurturing in a way na para kasi kaming sobra kaming clingy sa isa't isa. So more than the nurturing, it's just being present for the other person. Na it was so easy for us to gel. It was so easy for us to bond. Open yung lahat. So more than the nurturing, it's yung bonding na nabuo. Walang matanda, walang bata, lahat kami, we're all the kids of Inay. Na talaga namang the way she took care of us. Spoiled kami sa set. Pag may pawis, nandyan siya. Spray ng pangpawala ng pawis, may lampin agad. So talagang napaka-motherly niya. So, yeah, pag may si JK, magkakasakit, nandiyan na yung ginger na yun, may lamig darating na turmeric ginger dyan, si Belinda, ganun din. So, we really made sure na yung bonding namin, totoo talaga siya. So, more than being the kuya, I enjoyed being the son of Inay. You wanna react to that, Nay? Actually, hindi lang yung nagkagulatan kami parang ganon dahil bakit nagkakaintindihan tayo? Bakit parang kilala na natin ang bawat isa? Bakit ganon? Work with everybody here. JK ngayon lang, ang batang prinsesa ko ay ngayon lang din. Pero nagsama na kami ni Papa P sa Mila. Oo nga. Joshua,
As Joshua, first time. First time. With Direk Cathy also, first time, Nay? First time din kami ni Direk Cathy. Kamusta yon with Direk Ay, Cathy? nag-enjoy ako ng sobra sa kanya. Todo. Sobra. Thank you, PJ. Thank you, Inay. The next question is from Reggie Bonon. Reggie is here for Belle. First time mo makatrabaho sina Piolo, Joshua, JK, and Miss Maricel, anong natutunan mo sa kanila at anong eksena sa kanila ang hindi mo malilimutan? Spoil ko na po yung buong movie. Ay, wag naman! Hindi. Wag naman, Belle. Siguro ang pinakamababaon ko dito sa buong movie is sobrang importante ng bond nyo outside of the camera. As in, sobrang napalapit yung loob ko sa kanilang lahat. Even outside the even wala sa set. Ramdam na ramdam ko na mama ko si Inay, na silang lahat mga kuya ko. And sobrang important pala talaga yung relationship mo with them. Kasi rumerehistro siya sa camera. And eksena, ang dami eh. Pero yung mga, ang dami talaga, parang sobrang dami. Pero super na-enjoy ko yung mga eksena na kompleto kaming pamilya. Kahit mabigat yung eksena, even after nung take, okay, pakalmayin natin yung isa't isa, tatawa kami. Actually, nung pumunta nga ako sa set, parang ang kalmado nyo naman. Yeah. Off-cam, Off-cam. nagtatawanan ko rin. Cut sa Off-cam. direct. Pero pag on the set na, yun na. Yes. Naka-transform na kayong lahat. Nagka-transform na. Okay. Reggie, your next question is for Direk Cathy. Wala si Direk Cathy, no? So, at least sasagot na ni Inay kanina yung kanyang experience with Direk Cathy. The next question ay galing kay Alan. Alan, saan ko gusto niya siya magtanong? Do you have a microphone na pwedeng iabot kay Alan? Meron? Okay, sige, abot natin kay Alan Sancon. Justin, pa-help please. Paabot natin yung question. Alan is from Stars Photog. Ito, magtatanong siya. Okay, ito na lang. Alan. Hi po, congratulations again. Yung question ko for Belle, you're the youngest dito sa movie, di ba? Yes po. So, hindi ka ba, kung ba kinabahan dun sa mga ka-eksena mo personally? At kanino ka pinakakinabahan dun sa lahat? Naku, totoo po ng reaction ko po dito nung nalaman ko yung project na to. Kinabahan po talaga ako. Siyempre, ang uhusay po nilang lahat. Diba? Parang sabi ko, pero more than that, parang mas nagkaroon po ako ng lakas ng loob para mas galingan pa. Kasi talagang sobrang nakaka-inspire. Siyempre, ang gagaling ng kasama mo. Bakit mo hindi aayusin? Sabi ko kay Inay actually nung una, Inay, sorry pa, I love you ma. Pero nung una kong na-meet si Inay, sabi ko, wala, natatakot ako kay Inay. Paano kaya? Sabi ko talaga sa kanya, Inay, pwede ko po ba kayong tawaging mama? Yung unang reaction. Tapos sabi niya sa akin, oo naman, nung look test po namin to. And ngayon, anak niya na talaga ako. And can I... go ahead, Ang Alan. anak ko si Belle sa puso ko. Right. Sa pelikulang to. Can I just say, bago Alan yung next question mo noon, parang this is so refreshing to the eyes kay Belle. Kasi nasanay kami na napapanood namin si Belle with, Donnie, yung kanilang tandem, kanilang partnership. It's just so nice to see Belle working with the legends. With Inay Maria, with Piola Pascual, and refreshing then to work with Juan Carlos and Joshua Garcia. Na I feel like Belle is no longer a Gen Z rising star. For me, Belle is now a Gen Z superstar. Nagpa-flashback sa isip ko now, that day that I went to Star Cinema office na nag-uusap kayo ni Direk Cathy. Doon yung una nating binrake sa kanila na you're doing this big solo project. Belle. Yes, and it's truly such an honor po to be able to work with, of course, these artists that I really look up to in the industry, and of course, to Star Cinema. It's such an honor to be able to do this project, and it's ang ganda-ganda ng mensahe nito, and just to be able to be part of the cast itself, sobrang nakakataba po ng puso, and pinagpapasalamat ko po yun. Thank you, Belle. Thank you. Alan, your next question? Supposed to be my question is for Direk Cathy, pero tanong ko na lang kay Inay Maria. Opo. Follow up ko lang po yung sinabi ni Belle kanina. Naramdaman niyo po ba na doon sa mga first scene niyo ni Belle, kinabahan siya? And how do you
kumbaga pinakalma siya at paano yung sinuportahan po yung eksena nyo together? Papaguhin ko lang yung kinabahan siya. Wala siyang kaba. Wala. Hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita yun. Ang nakita ko yung mga mata niya eh. Mga mata, ang ganda-ganda ng mata. At saka, isa pa talagang natural siyang umarte. Totoo ang arte niya, hindi siya umaarte. Totoo lahat yung pinakita niya. Genuine lahat. JK, That's why I said, anak, mahusay ka, alam mo ba yun? So, ipaghusayin mo pa para mas mahabang panahon pa ang makita ng mga fans mo na nandito ka sa industriyang ito. Kailangan ka ng industriya. Alam niyo po ba, share ko lang, first scene ko with Mama, para kasing medyo heavy yung scene. Not really heavy, diba po? Tapos sabi niya sa akin, binigyan niya ako ng tip. Sabi niya, Nak, ibuga mo lahat bago mo ibigay, mas naramdaman mo. And siguro yun yung mga isang lessons ko na mababaon ko. Talagang kailangan, hasta yung paghinga mo, kailangan ako pa rin si Jerry. Yun talaga yung mababaon kong lesson dito, na bawat buong pagkatao ko dito sa buong movie na to, na kailangan ako si Jerry. And I wouldn't do it without the help of Mama. may sinasabi si JK. Wala. Sakto yung music. Ano sinabi ko? Ay, oo, hindi. Kasi naka-work ko na si nagsasend comments nung din kami dito habang nag-uusap sila na naka-work ko na din si Belle and parang working with her now, I personally feel super proud of what she's achieved and magaling. Magaling yung punso namin. Sobra. Pako namin yan eh. Pambato namin yan. Alright, Alan? Thank you, MJ. Okay, ganda. Next is si Chad. Chad of Manila Feed. Magtatanong, Justin, paano lang kay Chad, please? Ako na lang, Chad. O di